Since yesterday, para kami sinipon ni Pastor Shin 昨日の前言ってた2週間前に刑務所で救われた方の洗礼式に行ってきたんです。 So you mentioned, diba, 2 weeks before na meron kaming baptism. So yesterday, me and Pastor Shin went. これだけ暑いから僕ね、着替えいらないかと思って一緒のまま着替えないでいたらもう帰ってきたら鼻水が止まんなくて。 So kasi kakapunta kami doon, tapos nag-baptize na pasa kami din mainit. Kala namin okay lang pagdating dito para sa kami sinipon. それでジョイさんも僕のねボディーガードに I was the bodyguard yesterday. 一緒に行ってもらったんですけど、なんかジョイさんもちょっとウイルスかなんかあるとね、一緒に風邪ひいたみたいです。まあちょっと朝弱ってたんですけど、から元気で頑張りたいと思います。 Okay, so today medyo life hindi maganda ating pakiramdam, but gagawin natin para maging maganda. まずもう一回ね、ミヤちゃんとアイミーさんにWelcome po natin ulit, maligayang pagkabalik. Mia Chang and Ate Ivy. 何ヶ月？How many months? 2 months ね。ああ、もうオレディビーが。Really miss you. あれ、トバリさんは？ああ、OK OK。じゃあ一緒に祈りましょう。 Okay, let us pray together. ハレルヤする天のお父様、今日の日を感謝いたします。 Mahal namin Diyos, we really thankful to you today. 今日は久しぶりにローラもアイビーさんもそしてミヤちゃんもこのように、礼拝に加わって一緒に礼拝できることを感謝します。 Today kami nagpapasalamat sa iyo dahil matagal namin din nakasama si Ate Laura. But today nandito po siya, ganun si Ate Ivy, nandito po magkakasama kami ngayon upang ikaw ay aming purihin. 本当に主よ、一人一人の上にあなたの恵みを注いでください。 Dalangin namin na sa bawat isa nawa ang inyong biyaya ay inyong ipuhos. そして今日私たちは本当に期待してまたエキサイトしてあなたを待ち望みたいと思います。 And Lord, today, tunay nga po kami nagagala. Excited kami, Lord, na marinig kami maghihintay sa inyo na inyong gagawin sa amin sa araw na ito. 今日あなたに本当に主よ、心と心であなたに出会わせてください。 Tulungan niyo kami na nawa sa araw na ito, Lord, heart to heart. Matagpuan namin kayo sa araw na ito. 本当に私の魂を作り変えるようなリバイバルを与えてください。 Dalangin namin na sa araw na ito, revival. Tunay sa aming kaluluwa ay mangyari ang tunay na revival. そして自分の力では変えることのできなかった自分自身を聖霊の力によって今日作り変えてください。 Dalangin din namin na nawa sa araw na ito, likhain niyo kami ng bago na hindi namin kaya sa aming sarili, but your Holy Spirit, Lord God, ang gagawa upang kami ay tunay na magkaroon ng 私たち心を開いて今あなたを私の心の真ん中にお迎えします。 Lord, sa oras na ito, we open our heart at Lord, in-invite namin ikaw na pumasok sa aming puso sa araw na ito. いつでもどんな時でも主よあなたの臨在で満たしてくださいますように。 Dalangin namin na nawa anytime, anywhere, Lord, sa lahat ng oras pagkakataon, fill us, Lord God, with your Holy Spirit. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Maraming samot na lang ilo Diyos sa pangalan ni Jesus. アメン。 Amen. やっぱり洗礼式とかなんか素晴らしいことがあるときはなんかこうね敵の攻撃もあるのかもしれないですね。 Okay, kasi medyo magandang balita dahil nagkaroon kami ng baptism. But in effect, may negative na impact din sa amin. Attack ng kaaway. もう今朝結構弱っててちょっともうメッセージやるのもしんどいなと思って。 Kasi pagkagising ng pastor ngayong umaga, parang mabigat yung anong pakiramdam. Kahit mag-message, parang hindi niya kaya. だけどローラの元気な声を朝一番で聞いて However, this morning, nung marinig yung boss ni Ate Laura, 元気が湧いてきました。 so lumabas yung kalakasan ni Pastor Shin. そしてアイミーさんとミヤちゃんがまた加わって本当嬉しい And で of course, す。 nandito rin si Ate Ivy at saka yung kanyang minamahal na apostle. 教会に赤ちゃんがいるっていうのはいいですね。 So maganda pag mayroong baby sa church, di ba? やっぱりね先週のメッセージもね次の世代に何を残せるかということですけどやっぱりね教会老人だらけでいっぱいいるよりは赤ちゃん一人でもいた方が元 Of 気 course, が gaya ng message natin last week, di ba? Ano ba yung may bibigay natin sa susunod na generation? Of course, sa church, pag medyo old lahat ng mga tao, kailangan meron ding bata na kasama. もちろん老人を排斥してるわけだけど Doon pa hindi naman natin tinatanggal yung mga matatanda. じゃあ録音してるじゃあ今日はメッセージですけども我が魂を神を待ち望めというタイトルでメッセージをしたいと思います。 So today, yung title ng ating message ito po ngayon, Oh my soul, wait for the Lord. もう一度詩編の62編の5節、聖書を持っている方は聖書を開いて So sabay-sabay, may mga Biblia, sabay-sabay po nating papasahin ulit itong
Psalm 62 verse 5. はい、じゃあ一緒にお読みしたいと思い Okay, ます。 sabay-sabay po nating basahin ito. ワン、ツー、スリー。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。もう一度ゆっくりちょっと味わって読みましょう。いいですか？ Unti-untiin nating basahin ito. Okay. ワン、ツー、スリー。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。ちょっとあれやる。リモートコンチブ。ケンオ君、パワーポイントなんかいいじゃないし。この今日のねタイトル「我が魂を神を待ち望む」詩篇を読むとたくさんこのフレーズ出てきて、ね、一体あれこれどこの箇所かなっていうぐらいたくさんいっぱい出てくると思うんですね。 So kung babagkitan natin yung title, diba, sabi dito, maghintay ka sa Panginoon, kaluluwa ko. Sa lahat po ng awit o sa Psalm, marami pong portion na po saan mapapasa natin yung verse na ito. 私たちはあんまりね気にしないで読んじゃうとまるで歌のフレーズのようにね毎回毎回出てくるので何も考えずにそこを通り過ぎてしまいます。 Pag hindi natin talagang binigyan ng atensyon habang binabasa natin ito, para lang siyang awit na nilampasan lang natin. Kailangan pag binasa natin, unti-unti na parang in-absorb natin yung meaning, kung anong meaning, ang kaulugan ng binabasa natin. ね、だけどよくねちょっと注意深く考えてもらいたいんですね。 So nais ko na pay attention tayo dito sa portion na to. なぜダビデは、ね、我が魂を主を待ち望め、そのように何度も何度も言うんでしょう。 So bakit paulit-ulit na sinabi ni David na kaluluwa ko, wait for the Lord? Bakit paulit-ulit na sinabi ni David ito? 今からね200年ぐらい、150年ぐらい前、19世紀に南アフリカという国でですね、アンドリュー・マーレという牧師、有名な牧師がいました。 So, siguro 19th century, ito yung nangyari sa South America na yung merong isang, sabihin natin missionary, si Andrew Marley. 彼はですね、世界中を旅して伝道したり、そして素晴らしいねクリスチャンの霊的な本をたくさん書いた人です。 So, ang ginawa niya is parang nag-ikot siya sa buong mundo para sa kanyang mga missionary works at marami siyang mga librong ginawa. その中でですね、彼はね、私クリスチャンブックの中でおそらく一番好きな本なんですけど、神を待ち望めという本があります。 So, out of books na kanyang sinulat, merong isang libro doon na ang nakalagay doon is Wait for the Lord, yun ang title ng kanyang libro. 彼はね、そこの中でね、たくさんの宣教師とか、たくさんの牧師、世界中の牧師とか宣教師からいつも手紙をいっぱいもらうんですって書いてます。 So, nasusulat doon na marami siya mga letter na na-receive sa iba't ibang mga pastor as well as mga missionary all over the world. そして彼が驚いたことがある。 So, meron siyang mga nagbigay sa kanya ng kagulat-gulat na bagay dun sa mga sulat na kanya 世界中に出て行って、ね、アフリカとか南米とか大変なところで福音を伝えて、ね、御言葉を伝え人々を救い教会を立て上げている宣教師たちの一番の悩みは何か。 So, nagulat siya dahil sa lahat ng mga sulat na kanyang nabasa, sabihin na natin sa Amerika, sa iba't ibang mga lugar na mga pinagsisilbihan ng mga missionary, isang bagay lang ang kanila laging katakatakang bagay na kulang. それは私は神のことを知らない。それが悩みだ。 Yung kanilang pinaka-problema is yung hindi nila kilala ang Panginoon. もちろんね、神様を知らないで宣教に行ってるわけじゃない。 Of course, hindi naman sila pumunta ng missionary nang hindi nila kilala talaga ang Diyos. 神を求めれば求めるほど神様との距離を感じて神様を知らないということにみんな苦しんでる。 Dahil alam naman natin, pero sila habang hinahangad nila makilala ang Panginoon, habang ginagawa nila ang bagay na ito, lalo na nararamdaman na parang nalalayo sila sa Panginoon. 牧師のね悩みね、僕も同じです。 So the same thing po, even si Pastor Shin, pag sa mga pastor, ganun ang kanilang problema. ね、来週のメッセージ、じゃあよし、今から準備しようってね、祈っても語られないときはやっぱり語られないです。 Kasi halimbawa, prepare siya ng message ngayon para next week, pero habang piniprepare niya, nag-prepare siya, gusto niyang ibigay yung ganitong message, pero hindi nagsasalita ang Panginoon sa kanya. いつでもね、聖霊様に満たされて、いつでもね、エキサイトしてるわけじゃない。 Hindi lahat ng oras o lahat ng pagkakataon is excited si Pastor Shin na puno lagi siya ng Espiritu 一番 Santo. のやっぱり悩みはね、神様の心がわからないとき。 So, ang pinaka-worry niya, o sabihin natin, problema niya lagi is hindi niya alam
ang kalooban lagi ng Diyos. それでも日曜日はやってくるのね。なんで Pero メッセージ少ない every Sunday, kinakailangan niya tumayo sa harapan para magbahagi sa atin ng kanyang salita. ね、そうするとなんかいろんな本開いたり、もう昔のメッセージ読んだり、いろんなことやるんですけど、やはりね、神様をやっぱり本当にわからない。それが一番のね、やっぱり牧師たちの苦しみだと。 So para sa pastor, hindi sila nakakarinig ng direktang salita sa Diyos, babasa sila ng Biblia, babasa sila ng magazine, iba't ibang mga libro para makuha ng mensahe. Pero sana ang puso hinahangad nila na ang Panginoon magsalita sa kanila at yun dapat ang ihayag niya sa mga じゃあ私たちはね、正直に言うと、本当に神様のことをよく分かってるでしょ。 So honestly, sabihin natin sa sarili, kilala ba talaga natin ang Panginoon? 神様の素晴らしさを本当にどのくらい分かってるでしょ。 Paano ba natin nalalaman yung kadakilaan ng ating Panginoong Diyos? 神様がどのくらいの愛と恵みを用意しているか、本当に分かってるでしょ。 Alam ba natin o naiintindihan ba natin kung gaano kalaki yung pag-ibig, kung gaano kalaki ang biyayang inilaan sa atin ng Panginoon? 私たちがどれだけ神様のことを思い想像したとしても、神様ははるかにそれ以上の方。 Dahil kahit sabihin na natin malaki o malawak ang ating pagkakilala sa Panginoon, hindi pa rin natin maaabot ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. だからアンドリュー・マーレはですね、その神の待ち望みという本の一番最初にですね、私たちクリスチャンの一大欠陥は神を知らないことであると書いてある。 So kaya nga sa isang libro nitong si Andrew Marley, isa sa nasusulat na tayo bilang Kristiyano, ang isa nating problema ay hindi natin tunay na nakikilala ang Panginoon. 神を知らないからこそクリスチャンとしていつも問題を持っている。 So since hindi natin kilala ang Panginoon, kahit tayo isang Kristiyano na, marami pa rin tayong mga problema kinakarap sa buhay. しかし問題だらけの人生だったとしても、私たちが本当に神様を知っているなら、きっと私たちは望んでいる以上の最高の人生を生きることができる。 However, although tayo surrounded with sabihin natin libo-libong problema, kung kilala natin ang Panginoon, ang problema iyon ay nasa ilalim natin dahil tayo ang nakakataas lagi sa lahat ng problema. じゃあどのようにして神様を知ることができる？ So ano man yung ating gagawin para makilala natin tunay ang ating Panginoon? 私たちはですね、心騒がしく自分の力だけで生きようとしている時には神様を知ることができます。 Dahil kung gagawin natin ang ating buhay, tayo ang magkokontrol, tayo ang mamamahala upang ito ay tunay na mamuhay, mas lalo po tayong mapapalayo sa ating Panginoon. 人生の危機とか問題とか悩みの中で一番神様が必要な時に私たちは激しく自分の頭を使ってね、そして自分の知恵や力を使って、ね、それを何とか乗り越えようとして神様のことは全然わからないで過ごすんですね。 Dahil ang nangyayari, pag tayo ay maraming problema kinakarap sa buhay, ang ginagawa natin, gamit ang ating lahat ng mga sources, ating isipan, ating kalakasan, inattempt natin na mapagtagumpayan natin yung lahat ng suliranin natin kinakarap sa buhay. Pero, nakikita natin na ang Panginoon ay hindi pa na natin kasama. だからですね、ダビデは自分の魂に言ってるんです、ね、自分の魂はいろいろとうるさく騒ぐけれども黙りなさい。今はもう何も言うんでない。ただ神を待ち望め。そのように言ってる。 Kaya nga si David, ito'y sinasabi niya para sa kanyang sariling kaluluwa. Dahil nung time na marami siyang problema, yung kanyang kaluluwa, iba't iba ang mga naiisip na gustong gawin para sa kanya. Pero ang sabi niya, manahimik ka, kaluluwa ko, ikaw ay umasa, ikaw ay maghintay sa ating Panginoon. 私たちが神様を本当に知る唯一の道、それは魂を黙らせてただ神を待ち望むだけ。 The one and only way, sabi niya, ultimate way natin para makilala natin ang ating Panginoon. Pagdating sa lahat ng unang problema, ito po yung kontrolin natin ang ating kaluluwa na siya ay manahimik at maghintay sa Panginoon. それが真の礼拝者の義務、務めであり、そして神様を知る最高の道です。 Ito yung sabihin na natin excellent na method o way at ito rin po yung pinakatanging daan natin para tayo'y makapunta sa ating Panginoon. それでは今日はそのクリスチャンとしての最高の生き方、一番最善の生き方、神を待ち望む生き方とはどういう生き方か、それを3つのポイントでお So 話ししたい。 today, meron tayong tatlong point na ibibigay si Pastor Shin regarding sabihin natin the best way kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano. それでは何を待ち望んで生きるか、その一つ目、神の満たしを待ち望む。 Okay, so number one, what do you wait for in living? Sabi dito is wait for feeling of God.
詩編の62編の一節を一緒に読みましょう。 Okay, sabay-sabay nating basahin sa awit o Psalm 62 verse 1. よろしいですか。ワン、ツー、スリー。私の魂が黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。これ先ほどの場所とまた違いますよ。ね、ダビデは何度も言ってます。私の魂は黙って神を待ち望む。なぜなら私の救いは、ね、神から来るから。 Ito yung ibang verse sa pinasa natin kaya sinasabi rin ito ni David sa kanyang kaluluwa. Sabi niya, kaluluwa ko manahimik ka dahil ang kaligtasan ay manggagaling sa aking Panginoon. このダビデのね、書いた詩篇の62編はおそらくアブシャロムの反乱、ね、ダビデの一番人生で大変なピンチだったその時に書かれたのではないかと言われています。 So, parang naisip na yung naisulat sa Psalm 62, ito yung time na kung saan si David ay yung kanyang anak ni si Absalom ay nag-rebel, di ba, sa kanya. Ito yung time na kung saan punong-puno siya ng problema. ね、彼は、自分の実の息子に、ね、お城から追い出されて命を狙われて、ね、自分の妻たちは恥ずかしめられて本当にもう命からがら逃げ本当に危ない危険な目に遭っていました。 Dahil alam natin ang storya nito na si Absalom ay nag-rebelde kay David. Si David ay tumakas mula sa palasyo, pinahiya siya, kinuha ang kanyang mga asawa, at mismong si David ay hinahabol para patayin ang kanyang sariling anak. しかしね、若者のアブシャロムと違ってダビデは今まで何度も何十何百という戦いをしてきた歴戦の勇士で彼は経験豊富です。 However, it's totally separate kay Absalom. Dahil si David, alam naman natin kung gaano kahaba ang kanyang karanasan pagdating sa digmaan, kung gaano kahaba ang kanyang kakayahan pagdating din sa digmaan. 彼はもし自分の知恵や経験を用いたらアブシャロムは簡単にね打ち倒すことができたと思います。 So marahil kung inisip niya yung sarili niyang kakayahan o yung kanyang kalakasan, pwede niyang talunin ang kanyang anak na si Absalom nung siya ay nagrebelde against sa kanya. きっとアブシャロムから追い出されて夜中ね岩地のところに彼はとどまって一人で祈っていた時に心の中にたくさんいろんな作戦とか考えとかいろんなアイデアがいっぱい渦巻いたと思う。 Pero ang ginawa niya, siya ay tumakas at siya ay nanatili sa ilang kasama na kanyang mga tapat na mga alagad. Pero sa gabi marahil, siya ay nag-iisip kung anong mga strategy ang gagawin niya para maibalik sa kanya yung kanyang career at matalo niya yung kanyang nagrebelding anak. その時ダビデはねどうしたのか、自分の知恵ではなくまた自分の力とか軍事力とか経済力とかではなくて魂を黙ってくれ黙ってくれ、俺は今ね神様の助けが必要で神様だけを待ち望むんだ、魂我が魂を黙りなさい、神を待ち望めという命じている。 Pero ang ginawa ni David nung time na ito, siya'y nanahimik. At habang siya'y nananalangin sa Panginoon, sinaway niya ang kanyang kaluluwa na gusto ngayong gumawa ng iba't ibang mga bagay na pansarili para lang mapagtagumpayan ang problema. Pero sabi sa kanyang kaluluwa, manahimik ka, kaluluwa ko. Maghintay ka sa Panginoon dahil ang kaligtasan ay manggagaling sa こ Panginoon. れはねダビデだけではありません。私たちねいろんな問題に出くわすときに同じようなね状態、同じような心の状態になります。 So I think this is not only for David, lahat din tayo, bawat isa. Pag tayo may problema o sabihin natin iba't ibang suliranin, naranasan din natin ang ganitong bagay na kagaya ng naranasan ni David. クリスチャンの多くはですね神様を信じていながらしかし私たちは神に頼るっていう性質を全く持っています。 Dahil karamihan po ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, sabihin nila na ako'y naniniwala at nakikilala ko ang Diyos. Pero pagdating sa gitna ng problema, kailang ginagawa ay hindi umaasa Diyos kundi sa sarili nilang kalakasan at sa sarili nilang kakayahan. だから私たちは常にですね自分の魂に、ね、黙って静まって神を待ち望め、ね、それがクリスチャンの一番の救いの道なんだ。そのことをね自分の魂に教えていかなければいけない。 Kaya dapat turuan natin yung ating kaluluwa, turuan natin ang ating sarili na sa gitna ng kahirapan, ng gitna ng problema sa ating buhay, turuan natin na manahimik ang ating kaluluwa at tayo maghintay sa Panginoon dahil ang kaligtasan ay nanggagaling lamang sa Panginoon. なぜなら本当の救いは神様からしか来ないから。 Dahil ang tunay na salvation ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon Diyos. 皆さんハドソン・テイラーというね中国の宣教に行った有名な宣教師ご存知でしょうか。 So kilala ba niyo si Hudson Taylor, isang famous na missionary na siya ngayon ay nag-mission sa China. ね、彼は、ね、若い時に一人で中国の中に入っていってそして当時は宣教師たちはね上海とか香港とか海辺の港町にしか入ることができなかったのに一人で奥地へ奥地へと入っていった宣教師です。 So ito'y famous na missionary dahil nung siya'y bata pa, nung time na hindi pa nakakapasok ang lahat ng mga missionary sa China, sa nangyari, hanggang Hong Kong, Shanghai lang pwede nang pasukin.
pagdating doon sa may port. Pero ang ginawa niya, siya nagtago ano pat nakapasok sa mainland mismo ng China. 彼はね、その後チャイナインランドミッションという宣教団体を作って、それが今の OMF オーバーシーズミッショナリーフェローシップという宣教団体になりました。 So ang nangyari nun, nagtayo siya ng sarili niyang parang organization na may tinatawag nating OMF, Overseas Mission Fellowship. Yun po yung kanyang itinayo ngayon na malaking organization. ね、フィリピンの人はね、OMF と言ったらね、クリスチャンブックストアしか知らないんですけ So ど、 siguro sa mga Pilipino, pag nakita natin OMF, doon sa mga Christian bookstore, lagi nakalagay sa mga libro yan. 日本ではね、OMF はたくさん教会を作って、うちの親も OMF ですから、僕も OMF の教会でね、生まれ育ち In Japan, halos karamihan po ng mga churches doon has been established by OMF. Even yung church nila Pastor Shin, OMF po yung nag-establish ng mga church na kaya kilala ang OMF sa Japan. そのハドソン・テイラーがね、一番最初に中国の宣教に飯をもらった、ね、その召された時に彼は自分はこのまま行っても役に立たないから医者になろうと思ったんですね。 So, nung siya ngayon ay nandun, si Hudson Taylor nasa China na, parang meron siyang mission na ibinigay sa kanya. Pero naisip niya na bago niya tanggapin yun, kailangan munang mag-aral o magtapos muna siya. それで医者の勉強をするために彼は、ね、あるおじいちゃんのお医者さんのところに住み込みで、ね、弟子入りしました。 So, ang ginawa niya, gusto niya mag-aral bilang doktor. Habang siya nag-aaral, merong isang matanda na pumunta sa kanyang kinalalagyan. ね、一生懸命働いてたんですけど、だけどね、何せおじいちゃんなのでね、忘れっぽいんですよ。 So, yung matanda na yun, gustong pumasok sa kanya, masipag yung matanda. So, lahat ng ginawa, pero nagiging makakalimutin yung matanda. そしてね、ある時ね、このハドソン・テイラーに給料を渡すのを何日も忘れてしまいました。 So, one day, yung matanda na yon na kanyang pinagtrabahuan, lagi nakakalimutan na pasahurin si Hudson Taylor. だけどいい人なので、何のことはね、ただ、先生、給料忘れてますって言ったらすぐ払ってくれるいいおじいちゃんだったんです、ね。 So, mabait siyang matanda na pinagtrabahuan ni Hudson Taylor. So, anytime, pag nakalimutan yung kanyang salary, nakalimutan mo kung bayaran niya yun. So, binabayaran naman siya untan. Ganun kabait yung matanda na pinagtatrabahuan niya. ね、自分だったらきっとすぐ先生のところに言いに行って給料もらいに行くと思います。 So, anytime, pag gusto niyang pumunta at tingin ng sahod, binibigay naman sa kanya. だけどね、ハドソン・テイラーはね、その時違いました。 Pero nung time na yun, kakaiba ang kaisipan ni Hudson Taylor. 神様、私が言ってね、お金もらうのは簡単なことです。 So, para sa kanya, Lord, pag humingi ng pera para sa iyo, alam ko madali lang. だけど自分の力でね、この小さな問題を解決したくない。 Pero alam ko na ang problema ito'y maliit na bagay, pero ayaw kong solusyonan ang problema ito sa pamamagitan ng sarili kong lakas. この問題をあなたの力で解決してください。 So, ang prayer niya is, Lord, ang problema ko ito, ikaw mismo ang magbigay ng solusyon. そうでなかったら、私はどんな問題でも神様に頼って生きるということができなくなります。 So, dahil kung ang problema ito, gagawin ko na ako magsusolusyon at hindi ikaw, lahat ng problema, hindi na ikaw magbibigay, hindi ako pa rin magbibigay ng solusyon. ね、それでも祈ってもね、おじいちゃん全然思い出しません。 Kaso lang, kahit anong prayer niya, na siya ay pasahurin ng matanda, hindi naalala ng matanda at hindi siya pinapasahod. 多分ね、ハドソン・テイラーも時々迷ったと思いますね。もうこんなくだらないこと意地張ってないで言った方がいいんじゃないかなと。 So siguro, dumarating ang punto na si Hudson Taylor, nagkakaisip na rin na, baka hindi ko na kailangan pa mag-pray, baka pwedeng sabihin ko na sa matanda para ibigay na sa akin yung sahod. 給料くださいっていうことは別に罪じゃないんじゃないか So な。 of course, to demand yung salary niya is hindi yung sin, di ba? Hindi naman yung kasalanan. ね、何も悪いことじゃない、正当なこ So と this is not a bad thing, but this is the right thing na talaga humingi siya ng sahod niya. だけどね、いや、ね、私は楽しい、黙らなさい。 Pero ang 神様 ginagawa を待ち niya, なさい。 tinuturuan niya yung kanyang kalawasan niya sarili. Maghintay ka sa Panginoon. Huwag mong pangunahan ng Panginoon. そしてね、ある時彼はね、日曜日みんな書いた教会を一人で掃除してました。 Then one day, lahat ng mga kasama sa church nagbuyan niya, siya na lang mag-isa na iwan sa church na habang siya そ naglilinis. したら夜中にね、本当に貧しいスポーターにね、スラムのような人が、男の人がやってきて、教会にやってきて、ハドソン・テイラーにね、私の奥さんが病気なので祈りに来てくださいって頼んで。 So ngayon, at midnight, merong isang matanda mula sa squatter, so mahirap na lugar, pumunta sa kanya, ang sabi sa kanya, Sir, baka pwede niyong ipag-pray yung aking asawa dahil merong sakit. ね、彼はね、もちろん喜んで親切な人なんで祈りに行って、ね、そして奥さんが寝てるところに手を置いて、ね、神様、あなたがこの人を癒してください、ね、祈りました。 So of course, sa isang mabait, tuwa siya, sinamahan niya yung matanda doon sa kanyang asawa, pinatawa kanyang kamay at pinag-pray niya, Lord, sa pangalan ninyo, gagaling yung asawa ng lalaking ito.
だけどね、もう本当に貧しい家で薬もね買うことができなくて、もう主よこのね女性にね薬を与えてくださいって祈った。 So habang tinitignan, habang nagpanalala, nakita niyo yung paligid, napakahirap yung pamumuhay ng mag-asawa. Wala man ng gamot na mainom. So ginawa niya, Lord, na bigyan niyo ng gamot yung asawa ng yung taong ito. すると神様は何て言ったか。 So sa palagay niyo, anong ginawa ng Panginoon? あなたはこの女性にね必要なものを与えてくださいと言いながら、あなたのねポケットに銀貨1枚を忍ばせて祈るのか。 So sinabi sa kanya, nagsalita sa kanya ang Panginoon, ngayon nagpipray ka, na pagalingin ko, uwi ka ng gamot para sa taong ito. Pero sa bulsa mo, may laman kang pera dyan na hindi mo mailabas-labas. その銀貨1枚をあなたは握りしめながら神様が与えてくださいと祈るのか。神 So 様 sabi ng Panginoon sa kanya, pinipilit mo na mag-pray ka sa akin, na bigyan ko yung taong ito. Samantalang ikaw, meron kang pera na ngayon ay hinahawakan mo sa iyong kamay at ayaw mong ibigay. 彼はもうね祈れなくなりました、苦しくて。 So nangyari, nakaramdam siya ng parang kahirapan at hindi na siya tumuloy sa kanyang pananalangin. 主よこれはもう最後のねお金でこれをなくしたら私はもう明日から食べ物がないんです。 So ang sagot niya sa Panginoon, Lord, ito na lang yung huli kong pera. Pag ito'y binigay ko, paano ko kakain bukas? だけど彼は祈り終わった後、ね、これで薬を買って美味しいものを食べてください。 But what he did after the prayer, kinuha niya yung pera sa kanyang bulsa, binigay niya doon sa asawa, o ibili mo ito ng gamot para sa iyong asawa. そして彼は家に帰ってね、神様あなたが言ったのでもう一文なしです。もう明日の朝から食べるものが何にもありません。もう助けてください。 So nung uwi siya ng bahay, nag-pray sa Panginoon, sabi niya, Lord, sinunod ko yung kalooban, yung huli kong pera, ibinigay ko doon. So bukas wala na akong pagkain, kaya ikaw na magbibigay sa akin ng pagkain bukas. ちょっとね、次の朝起きたらドアの下からね、名前の書いてない封筒で金貨1枚が入っていました。 So, kinabukasan, pagising niya, pagbukas niya ng pinto, mayroong isang envelope na kung saan ay may lamang pera sa ilalim ng sa ilalim ng pintuan na yun ay kanyang kinuha. そのテーラーはね、自分がちゃんと神様のチャレンジに応えて、ね、与えたらもっと豊かに祝福されるということを学んだ。 So, yun ang naging lesson ni Hudson Taylor na kung ang Panginoon pala, pag tinest tayo at sumagot tayo sa kanyang test, siya rin mismo magbabalik na higit pa doon sa kanyang sinubok sa しかし何日か経ってもうその金貨も全部食べ尽くしてもう全部なくなりました。 So, of course, after noon, nagamit niya yung pera na yon at naubusan na siya ulit ng pera. ね、その時、ね、もう診療所が全部クローズして真っ暗になって戸を閉めた時に、ね、ある患者さんが夜中にトントンとノックしてその診療所に入ってきた。 So, nung ilang araw na yun, nung problema sa wala na sa pera. Pero habang gabi, meron ulit sarado na yung parang clinic, may kumatok, merong isang pasyente na dumating at siya ay kinausap. するとその患者さんはね、今日今までずっとツケでお医者さんにね見てもらってたんですけど、臨時収入が入ったので、ね、ツケのことを思い出したので払いに来ましたって言いました。 So, ginawa ng pasyente na yon, lagi ako pumupunta rito kay doktor para magpa-check up. Pero wala akong pinambabayad kasi wala akong pera. Pero ngayon, dumating na akong pera, kaya ako ngayon ay magbabayad. Inabot niya yung pera doon kay Hudson Taylor. それをもらったお医者さんはね、もらった時にふっとね思い出した。あれ、天楽君そういえば給料を渡したかな。 So, nandun din yung doktor na kanyang amo. So, nang binigay niya yung sa amo, nung binuksan niya yung pera, naalala nung doktor na, teka, bayaran na ba kita sa sahod ko sa'yo? そしたらテイラーはね、いやもう何日間も過ぎてますって。 So, ang sagot ni Hudson Taylor doon sa kanyang amo na doktor, ilang araw na po, nakalimutan niyo na nga ata akong pasahurin. それをもらった時ね、彼はどのように思ったでしょう。 So, sa palagay niyo kaya, anong damdamin ni Hudson Taylor nung ma-receive niya yung kanyang sahod? 彼はね、これで中国で宣教する準備が整った確信した。 So, ang ginawa ni Hudson Taylor nung ma-receive niya yung kanyang salary, ito na yung parang katunayan na mula sa araw na ito, gagamitin ko to para ako'y pupunta ng China at gagawin ko ito sa aking missionary. Gagamitin ko ito sa 皆さん missionary. 宣教に行くってね、お金いっぱい持っててもいけないんです。 Naintindihan ba ninyo na sa pagpunta sa misyon, hindi po kinakailangan ng maraming pera. たくさんのお金があるからって神様の御心をなすことはできません。 Hindi pwedeng sabihin na marami ka kasi pera, punta ka sa misyon, pero ma-fulfill mo yung will ni God. No, hindi po. 私もね、今までね、
アメリカとかね、韓国とかいっぱいサポートを受けて、もう豊かなね、宣教師たちが、ね、こちらで働きが全然続かなくて帰っていくのをいっぱい見ました。 Dahil marami nakita si Pastor Shane na even mga missionary sa iba't ibang lugar sa mundo na sinusuporta ng Amerika, iba't ibang lugar, na pumunta sa doon, may bumalik ng wala man ng bunga. わかりますかね、どれだけお金を持ってたとしても、もしね、魂に対するね、情熱を失ったらもう宣教続かない。 So kahit gaano pa kalaki ang perang dala mo sa misyon, kung yung silo, yung passion mo sa iyong puso ay nawala na, hindi po kayo makakapagpapatuloy sa inyong misyon. お金の力で教会では立つかもしれないけれども、ね、人々は救われてやってこない。 So marahil, dahil sa pera, pwede mo itayo sa malaking simbahan, pero hindi mo maisisave yung kaluluwa sa pamagitan ng dala mong pera. いや、ましていろんなトラブルが、ね、病気とか事故とか事件とか起こるときに、神様の助けなくして自分の力で乗り越えようとしたら、宣教はそのうち続いていかないです。 Dahil hindi natin pwedeng sabihin na ikaw magmimisyon na ang iyong kalakasan ay hindi depende sa sarili, hindi ka nang umasa sa Panginoon. Dahil pag naka-encounter ka na iba't ibang karamdaman, problema habang ikaw ay nasa misyon, pag wala ang Panginoon, hindi ka na makapagpapatuloy pa sa iyong misyon. 彼の宣教はね、フェイスミッションと呼ばれている。 Itong sa mission ni Hudson Taylor, sinasabi nila faith mission. それは信仰のみで宣教するっていうミッション。 Ito yung mission with faith alone. 彼は信仰のみで中国に行ったので、彼を慕って、ね、若者たちがいっぱい次から次へと宣教師として中国にやってきました。 Dahil ang nangyari nung time na yun, since siya pumunta doon ay by faith, sa kanyang pag-una may mga sunod pa mga batang missionary na kagaya rin niya na matitibay ang pananampalataya. 彼のアドバイスはたった一つですね。 Isa lang ang kanyang advice na binibigay doon sa ibang mga missionary. もし経済がなくても、あなたが飯と確信を本当に持ってるんだったら、今すぐ中国に行きます。 Dahil ang sabi niya, ang kanyang sali sa mga tao, kung ikaw ay meron talaga na calling, kung meron kang faith sa iyong puso, pumunta ka ngayon dito sa China. 彼は生涯でそのようにして800人以上の宣教師たちを中国に派遣しま So sa lahat ng kanyang buhay, halos 800 missionaries ang kanyang ipinadala sa buong China. す。お金がない宣教師たちほどよく神様の御心を行ってい So ます。 karamihan ng mga missionary, halos lahat is walang pera, pero sila naging matagumpay ng kanilang pagmimisyon sa China. クリスチャンのね、人生も同じです。 So the same din po yung ating life as a Christian. 宣教に行かなかったとしても、私たちが自分の力で生きるのか、それとも神を待ち望んで神様の力によって生きるのか、私たちはね、2つの選択がある。 So kahit sa ating pamumuhay, kahit di ka man pumunta ng misyon, dahil ang ating mayroong dalawang opsyon kang pagpipilian. Ikaw ba'y magtitiwala sa Panginoon o ikaw ay magtitiwala sa sarili mong kalakasan? 神だけに頼って生きる人生を選ぶなら、神の御心がなっていく人生。 Dahil kung ang iyong buhay ay iyong i-rely lang, hindi depende mo lang sa Panginoon, ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Pero kung ang iyong buhay, pagkakatiwala mo sa sarili mo rin lang magpapatakbo na yung sarili しかし、神を信じていても、自分の力に頼って生きていくなら、自分の願いだけを行っていく人生。 Dahil meron ding isang uri ng Kristyano na ang iyong buhay, may pananampalataya ka na sa Diyos, pero ang sarili mong unawa, sarili mong kalakasan, doon ka umaasa at doon mo pinapatakbo yung buhay. 神に頼って生きる人生っていうのをね、日本人は時々ね、そんな惨めなね、なんかもう神様だけに頼る、そんなだらしないような生き方っていうのは良くない、そのようによく言いますけど。 So for the Japanese ang kaisipan, pag sinabi nila na mamumuhay ka sa pananampalataya, kung mamumuhay ka na nagdidepende ka sa Diyos, sabihin nila parang hindi magandang uri ng pamumuhay yan. ね、そのような人生はね、本当に惨めな人生でしょ。 So of course, sabihin natin parang hindi ito normal na pamumuhay sa atin. ヨハネの15章の5節にこのように書いてます。これを一緒に読みましょう。 Sabay-sabay nating basahin, John 15 verse 5. ワン、ツー、スリー。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。この箇所で言っているのは、ね、神様はブドウの木であって、私たちは枝だっていう。 So yung sinasabi rito sa talatang ito na ang ating Panginoon ay puno ng upas at tayo ang sanga. 枝がもしブドウの木から離れていたら、それはもしかしたら自由かもしれないですね。いろんなところに行けるかもしれない。 So sabihin natin, pag ang sanga ay naputol mula sa pinakapuno, siguro free yun dahil wala na siya sa kanyang puno. 自分の力で生きる人生。 Ito yung pamumuhay na kung saan sarili mo o gamit mo ang sarili mong だけ lakas. ど木につながっていない枝っていうのは自由かもしれないけれども、決して実は結びません。 However, yung branch na yun na hindi nakadikit sa mismong puno, of course free siya, pero
yun ay hindi magbubunga dahil hindi siya nakaupo sa pinakapuno. 木につながっている枝は不自由かもしれないけれども、いや、それは枝にとって最高の人生、最高の実を結ぶ人生。 Pero yung sanga na nakadikit sa puno, of course wala kang freedom. Pero ito ay nag-uumpong, kaya ito'y magbubunga. ね、イエス様は私たちの人生というのはまるでブドウの木につながっている枝のように人生がデザインされているんだという。 So ang ating pamuwagan na sinasabi rito ng ating Panginoon na siyang puno at tayo'y sanga, yun ang naging design sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. 枝はですね、木から離れた瞬間からもう命を1秒1秒失っていきます。 Dahil alam natin na ang sanga, pag ito'y pinutol mula sa isang puno, unti-unti po yun, ito'y mawawala ang buhay. しかし私たちが神様につながっていくなら1秒1秒ですね、一瞬一瞬神様から命をいただいていける。 However, pag tayo nakakunik, kabaliktaran naman, pag nakakunik tayo sa pinakapuno, tayo bilang sanga, unti-unti dumadaloy, patuloy yung ugat ng buo, yung sabihin na natin sanga, yung buhay. これがクリスチャンの生き方です。 Ito yung pamumuhay ng Kristiyano. 1秒たりでも自分の力で生きないんです。 Hindi tayo pwedeng mamuhay kahit isang segundo lang na hindi tayo nakaupo sa puno. 神様から1秒1秒命を受けて力を受けて生きる、これがクリスチャンの生き方。 Dahil ang ating pamumuhay ay nakadepende sa Panginoon. At bawat segundo, bawat minuto, tayo kailangan nakaupo sa Panginoon para ang buhay patuloy na dumaloy sa atin. これが神を待ち望むという状況。 Ito yung ibig sabihin ng wait for the Lord. 神様からの、ね、良いものの全ては神様から来ます。 Lahat ng mabubuting bagay ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. 神様からの必要の満たしを待ち望む。 So hintayin natin yung lahat ng bagay na makakapagpuno sa atin. じゃあ2番目、必要の満たしの次は、 So, 何を待ち望んで生きるのか、それは神の導きを待ち望む。 Ano ba yung mga bagay na hintayin natin dapat sa Panginoon para sa ating kabubuhay? Ito po yung guidance. Let's wait for the guidance of our God. 詩篇の25編、4節5節を読みましょう。 So basahin natin yung Psalm 25, 4 and 5. 1、2、3。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神。私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。聖書で言っているのはですね、神様を選ぶとき、その道っていうのは狭くて小道のようだっていうことです。 Sinasabi din sa Biblia na pagka pinili natin ang Panginoon, tayo dadaan sa isang daan na masikip. Ito yung daan na ilaga sa atin ng Panginoon. 楽な道じゃないっていう。 Hindi ito sabihin natin na maginhawang daan. 自分の心が選びやすい方ではないんだ。 Hindi rin ito ang daan na madaling magustuhan ng ating puso. しかし神様に聞くならば、求めるならば、神様はその本当に見つけることの難しい道を示してください。 However, if we really desire na hangarin natin na ibigay sa atin ang daan na yon, ito ibibigay sa atin ng Panginoon, ito'y matatagpuan natin. この詩篇の箇所から、ね、2つのことをね、私たちね、学ぶことができる。 So dito sa Psalm na ito, merong dalawang bagay na pwede natin pag-aralan. 1つ目はですね、 Number 1, すべての小さなことに私たちは神の導きが必要なんだ。 so sa lahat ng bagay, maging maliit man itong mga bagay na kaugnayan sa ating buhay, kailangan natin ng gabay ng Panginoon. そしてもう一つは、すべての小さなことに神様は導きを与えてくれる。 Then another one, isa lahat ng mga maliliit na bagay na ating pipiliin, ang Panginoon mismo ay naroon at siyang gagabay sa atin. ね、私たちフィリピンに来た時の証何回もしたと思うんですけど、 So of course, several times, nung pumunta sila ng Pastor Shin dito, yung kanilang testimony inihayag sa atin. ね、最初は収穫の地に出て行きなさいって言われながらフィリピンとかっていうことは全然知りませんでした。 Because during that time, sinasabi sa kanila kay go para dun sa harvest field. Pero hindi pa nila alam ang Pilipinas noon. だけどずっと祈り求めているうちにね、妻が10年も前にフィリピンの幻を見て、宣教師の奥さんも私たちがフィリピンにいる幻を見たこと、そういうことがね、いろいろ重なって、フィリピンに行くことが御心だっていうことを私たちは知ったんですね。 But as they continue to pray, meron nga sila naalala na vision ni Hiromi 10 years ago na